Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Si Vice President Sara Duterte, kinukundi na nga ng mga kababayan natin ng maraming Pilipino kung bakit ikumparin ang bibig niya sa usapin ng West Philippine Sea, partikular na sa ginagawa ng mga China na mga panghaharas dyan sa ating sariling bakuran. Ito po, sumagot na ho siya. Iwan ko lang kung masayahan ba kayo nito, ha? Ito po, panoorin muna natin ito mga ka-action. Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa issue ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No comment. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippines. I think that... Ayun na ha. Narinig nyo na po ang sagot ni Vice President. No comment. Okay na daw yung naging paliwanag ni Pulong Duterte. Diba? Kasi sumagot ito, nagpahayag ito si Paulo Duterte. Hindi daw trabaho yan ng Vice o bilang DepEd Secretary ang magsalita dyan sa West Philippine Sea. Diretso na lang daw ang issue doon sa Foreign Affairs. Ito yung matindi. Itong matindi sana na hinihintay natin na magkaroon lamang ng sagot si Sara. Pero no comment ho talaga siya. Wala ho tayong magagawa mga ka-action, mga kakamping. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito yung pinagmamalaki ng mga DDS na panlaban nila sa 2028 election presidency. Kaya ito po ang tandaan nyo mga ka-action, mga kakamping, sa lahat na po. Ito ba ang iboboto nyo sa darating na 2028 election kapag tumakbo siya bilang isang presidente ng Pilipinas? Ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo. 1, 2, 3, 4 hanggang 100. Kung siya ba ay karapat-rapat na iboto nyo bilang isang presidente ng Pilipinas. Ngayon pa lang magmulat na kayo, magmarangno na kayo kung sino ang tunay na may malasakit na ipaglaban ang sarili nating soberanya. Okay? Yan ay paalala ko lang ho sa inyo. Tuloy. That question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid si Davao City Representative Paulo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs. No comment nga daw siya, kaya ginaya niya na lang ang pahayag ni Paulo Duterte. Kasi wala nga daw siyang masabi, no comment nga ho eh. Huwag na ho tayong makulit kasi. Pag sinabing no comment, understood na yun na wala siyang masabi. At understood na rin yung kung ano ang ibig sabihin ng no comment. Umiiwas lang ho talaga si Vice na magkaroon siya ng komento sa China. Baka masira ho ang friendship nila. Di ba? Ang issue sa West Philippine Sea at hindi kay VP Sara na kalihim ng Department of Education. Kasunod yan ang panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Natanong din ang bise sa pangunguna niya sa SWS Presidential Survey. Napakalayo pa kasi ng 2028 para natin pag-usapan siya ngayon ang ginagawa. Tama po yun. Napakalayo pa ng 2028 election. Pero ang SWS survey is nagpapakitang gilas na ikaw nga daw ang nangunguna lagi. Pero alam ho namin tuwang-tuwa ka naman sa nasabing survey. Ilang millions ba ang sinurvey ng SWS survey? Di ba?
Hindi po ito paninira, ito po ay paalala lang sa ating mga kababayan. Malayo pa ang 2028 elections, kaya ngayon pa lang, may panahon pa kayo na mag-isip-isip kayo. May panahon pa kayo na i-analyze nyo ang mga bagay-bagay. Yung mga nagdaan na mga leader na ngayon ay mga nasa private sector pa, kung sakali ho sila ay tatakbo uli, nasa sa inyo na po yan kung iboto nyo uli. At least sila ay nasubukan na natin kung paano sila magmahal sa ating bayan at kung paano sila magserbisyo ng patas sa lahat ng mamamayang Pilipino. Pero sa ngayon, ang mga leader na iilan sa atin, yung mga tikom ang bibig na magsalita sa sarili nating bakuran, ina-analyze nyo sana kung sila ba ay dapat pang ibalik na maging isang leader ng bansa natin. Yan po ay paalala lang. Hindi ko kayo pinagbabawalan kung sino ang ibubuto nyo. Ito ay paalala lang. Kasi kung gusto natin ang kaunlaran sa ating bansa, matutuho sana tayo mamili ng maging isang leader na kaya tayo ipagtanggol at may malasakit sa ating mga kababayan. Di ba? O, tuloy. Alam natin ngayon at kailangan natin gawin lahat ay magtrabaho muna, mag-contribute tayong lahat sa nation building. Ang tuunan muna natin daw ng pansin ay magtrabaho tayong lahat. Magtrabaho daw muna. Tapos mag-contribute ho tayong lahat. Payag ba kayo? Mag-contribute daw tayong lahat. Saan mapupunta halimbawa ang contribute? Lahat naman ng mga budget na dumadaan na hinahawakan ng mga leader natin is galing naman sa taong bayan. Kaya syempre, bawat mga proyekto na pinapatayo nyo dyan o mga binubulsa nyo dyan, may contribute po ang taong bayan. Oo, yun po yun. Diba? Sana ang ganda ng ang ganda ng sinabi ni Baisa. Magtrabaho muna ako. Tapos mag-contribute tayong lahat. Sige, Bira. Si VP Sara ang pangunahing bandanga sa Youthpreneur event sa Rizal High School sa Pasig ngayong araw. Ito ang partnership ng Department of Education sa Go Negosyo para hasain ng mga kabataan bilang future entrepreneurs. Sa gitna ng napakainit na panahon at pagkakansela ng mga face-to-face classes sa mga paaralan, nilinaw niyang hindi na kailangan ng makeup classes. Hindi na, dahil ang sinuspend lang naman natin ay yung in-person classes, pero yung pag-aaral nila tumutuloy yun sa alternative delivery modes tulad ng online o modular. Ngayong matinding init, hindi rin daw pwedeng basta-basta ibalik sa dati ang school calendar sa susunod na pasukan. Napagkasunduan daw na sa school year 2026 to 2027 pa ibabalik sa Marso ang pagtatapos na klase. Hindi natin pwede i-compromise ang pahinga ng ating mga teachers and ng ating mga learners dahil hindi natin pwede i-dire-diretso ang mga klase. Nagbabalita mula sa Frontline March. Ipagpaliban na naman ang pagpapalit ng school year. Imbis sana sa June na sana yun magsisimula, ipagpaliban naman, aasahan naman daw natin hanggang 2027 daw. Isang taon bago lumipat, bago mag 2028 elections. Alam na this. Alam na kung bakit itinaon naman sa 2027 ang pagpalit ng school class ho, mga ka-action. Kasi sabi nila dapat ibalik na sa June. Itong June. Ngayon naman ipagpapaliban na naman daw. One year lang ang gap bago mag-eleksyon ha. 27, 28 ang eleksyon ng pagka-presidente. Alam nyo na kung anong ibig sabihin yan. Magpapakitang gilas si Sara sa taong bayan. At syempre maraming matutuwa nun. Kasi ibabalik na sa regular class ang ng mga kabataan natin sa eskwelahan. Kaya itinaon niya naman na 2027 na naman ang kanyang pagpapalit. Kasi alam naman ho natin yan, mga ka-action. Isa naman sa mga strategy yan ni Sara para mapaamo niya ang mga magulang ng mga kabataan. Diba? Sus nako, Sara. Hindi mo po kami nabibisto ka na po kung anong pakay mo, kung bakit mo na naman yan.
kung bakit mo naman yan in-extend. Alam na des. Pero payo ko po sa inyo, ngayon mag-isip-isip na kayo ng hanggang 100. Kung yan ba si Sara, ay dapat yung iboto. Kung yan ba si Sara, ay hindi na dapat makabalik sa magiging isang leader. Yan lang ay payo ko po sa inyo. Ayan po ha, tikom ang bibig niya sa usapin ng West Philippine Sea at ginaya niya lang ang ginsabi ni Paulo Duterte. Di ba? Yun lang ho mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning everyone. Beautiful.